Ano? Bakit kailangan kong bumaba sa ganoong level, Papa? Anak niyo ako at hindi ba nararapat lang naman na ako ang sumunod sa pwesto mo? Bakit kailangan kong maging isang tagalinis gayong ang trabahong iyon ay hindi nababagay para sa kagaya ko? Reklamo ni Ricardo sa amang si Martin. Tama ka, Ricardo, anak. Anak kita at nararapat lamang na ilagay kita sa posisyon kung saan ka nararapat. Iyon ay ang posisyong susunod sa yapak ko bilang ako ang ama mo. Pero sa nakikita kong pakikitungo mo sa mga trabahador natin ay mukhang marami ka pang kanin na dapat kainin, sabi ni Martin sa anak. Nakita niya kasi kung paano nitong tratuhin at malitin ang mga gwardiya sa kumpanya, ang mga janitor na siyang naglilinis sa buong kumpanya nila at iba pang mga trabahanting nasa mababang posisyon. Hindi porkit mababa lamang ang posisyon nila sa buhay ay dapat mababa na rin ang tingin mo sa kanila. Kailanman ay hindi naging ganoon ang turing ni Martin sa mga taong nagtatrabaho sa kanya. Kung wala ang mga ito ay wala ring silbi ang kanilang kumpanya na itinayo. Mababa man o nasa mataas na estado ang posisyon na kinalagayan ng mga tauhan niya, lahat iyon ay kanyang iginagalang dahil para sa kanya ay pantay-pantay ang lahat ng tao. Ngunit hindi iyon ang nakikita niya pakikitungo ni Ricardo sa mga ito, kaya kailangan niya na sigurong turuan ito ng leksyon. Lunes, unang araw ni Ricardo sa trabaho bilang isang janitor. Bitbit ang mop at iba pang mga gamit panglinis ay nakasalubong niya ang kanyang anak. Nagkasalubong din ang kilay nito habang naglalampaso ng tiles sa sahig. Hindi niya lubos maisip na mangyayari ang mga bagay nito sa kanya. Kung may makakita sa kanyang mga nakakakilala sa kanya, malamang ay pagtatawanan siya nito at aasa rin. Gusto niyang kasuklaman ang naging desisyon ng ama. Hindi niya alam kung bakit pinaparusahan siya ng ganoon. Pare, pagkatapos mo dyan ay samahan mo ako sa may banda roon, sabi ng lalaki. Kanina ay isa-isang nagpakilala sa kanya ang lahat ng mga janitor na kanyang makakasama. Itong kumakausap sa kanya ngayon, kung hindi niya nagkakamali, ito ay si Nilo. Kailangan nating linisin ang salamin sa bintana. Hindi ka naman siguro matatakutin sa taas, dugtong nito. Gusto niyang singhalin ang lalaki. Gusto niyang ipaalam rito kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay. Mayaman siya at kaya niyang mag-skydiving, kaya walang rason upang matakot sa mataas na lugar. Siya ang anak ng may-ari ng kumpanyang ito at kung tutusin ay wala itong karapatang kausapin siya ng ganoon kakaswal. Ngunit agad rin niyang sinuway ang sarili at inalala ang naging banta sa kanya ng ama. Bawal niyang ipakilala ang sarili sa lahat. Ordinaryong tao siya. Siya si Ricardo na hindi anak ni Martin. Kapag nangyaring lumabag siya sa kasunduan ay madadagdagan ang kanyang parusa. Sige pare, sa kamarahang tumango. Ngunit ito ay ngumiti sa katinapik ang kanyang balikat bago naglakad palayo sa kanyang pwesto. Ngunit agad rin niyang sinuway ang sarili. Kung hindi lamang dahil sa kasunduan nila ng ama, baka nagwala na siya kanina pa. Ricardo, halika't sumalo ka na rito, sabi ni Mang Dido. Ayon kay Nilo, ay si Mang Dido ang pinakamatandang trabahante sa kumpanyang ito. Binata pa lamang ito nung unang trabaho bilang janitor. Ngayon ay isa na ito sa mga manager ng mga kagaya nila. Ugari round itong nakipagsalo sa iba pang trabahante sa tuwing alas 12 ng tanghali.